Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang ika-6 na kabanata ng ating kwento. Ikaw, ang aking pag-ibig. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Gising pa si Amanda nang dumating si David, kahit mag-alas 3 na ng madaling araw. Ganoon pa rin siya kapag wala pa sa bahay si David. Hinihintay pa rin niya itong dumating sa kabila ng pagpayag niya sa lalaki na hindi na niya ito iintindihin pa. Ewan ba niya, pero hindi niya maturuan ang kanyang sarili na magwalang bahala at matulog na mahimbing pagdating ng tamang oras kapag wala pa sa bahay si David. Naroon din naman ang kakaibang lungkot niya na dulot ng kaisipang ibang babae ang kasama nito. Ngunit higit niyang inaalala ay ang kaligtasan ng kanyang asawa, lalo na at hating gabi na. Nag-aalala siya sa kanyang asawa. Natatakot siya na baka masuong ni David ang maraming panganib sa lungsod. Nang matiyak naman na maluhati ito nakauwi, ay humanda na siyang matulog. Nakapikit na siya sa pagkakahiga paharap sa pinto nang makarinig siya ng mga marahang pagkatok. "Sino yan?" tanong niya sa kumakatok. "Ako to, Amanda," tinig ni David. Napakunot noo si Amanda. Hindi niya inaasahang kakatukin siya nito. Bakit?" naitanong niya nang lumapit siya sa pinto. Nakahawak siya sa doorknob pero hindi pa rin niya pinagbubuksan si David dahil nakapantulog siya ng manipis. "Pwede bang mag-usap tayo sandali?" anang lalaki. "Nakita ko kasing bukas pa ang ilaw na kwarto mo, kaya nagbabaka sakali ako kung gising ka pa, Amanda." "Sandali." Hinagilap niya ang kanyang roba at isunuot iyon bago binuksan ang pinto. Sa tapat ng dibdib niya nakatingin si David nang mabuksan niya ang pinto. Kaya alam niyang nahulaan ito kung bakit siya natagalan. "Anong pag-uusapan natin?" mahinang wika niya. "Doon tayo?" Sumuliyap si David sa terrace. Lumabas siya ng silid at lumakad silang patungo roon na parang nagpapakiramdaman. Pagdating sa terrace, hindi naman siya naupo sa naroong mga upuan. Hinapit niya ang dakong dibdib ng kanyang roba at sumandal siya sa railings. "Nagkagalit kami kanina ni Andrea," pagsisimula ni David bago naupo sa upuan. Kunot noong napatitig siya kay David. Katabi na niya ito sa pagkakasandal sa railings, ngunit sa liwanag ng buwan ay kita niyang hindi naman ito relax sa ganoong posisyon. Para pangang problemado. "Bakit kayo nag-away?" Bumuntong hininga muna si David bago tumugon. "Dahil sa'yo, Amanda." Titig na wika ni David. Malungkot na napailing na lamang si Amanda. Halos ganoon naman kasi ang kanyang inaasahang magiging sagot sa kanyang tanong. Naiinis na siya sa ganitong usapan. Ewan ko ba? Bigla-bigla eh. Nabagnot na lamang. Kung ano-ano pa ang kanyang hinala. Kesyo, ginagampanan mo na raw yata ng totohanan ang pagiging may bahay ko. Nagpapasikat ka nga raw ng gusto sa akin. Things like that. Nagseselo siya sa akin? Gulat na wika niya. Ganoon na nga siguro, Amanda. Kaya gusto niyang ayusin natin agad na mapawalang bisa ang kasal natin. Magdiborsyo o magpaanal, anything daw basta magkahiwalay tayong dalawa sa lalong madaling panahon. Pero sabi ko sa kanya, napakaaga pa at baka makahalata ang mga kamag-anak namin o si attorney mismo. Mababaliwala ang mana natin. Paliwanag pa ng lalaki. Paano ngayon? Nababahalang tanong ni Amanda. Anong gusto mong gawin ko? Naareglo ko na rin naman si Andrea, pero isang bagay nga lang ang gusto niyang mangyari. Ano? Gusto niyang malimitahan ang oras mo dito sa bahay. Seryoso na wika ni David. Para ano?
Hindi ko na magampanan ang mga gusto kong gawin dito? Ganun ba, David? Para hindi na ako makapagpasikat sa'yo? Masakit ang kaloobang sabi niya dahil halata niyang pabor si David sa gusto mangyari ni Andrea. Look, Amanda, hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung ako nga ang tatanungin, mas gusto ko may nag-aasikaso at nagpapaganda nitong bahay eh. Wika pa nito. Kasi naman, wala na akong maisip na paraan kung paano magkakaroon ng silbi. Halos si Nanay Felina ang gumagawa ng lahat dito. Naghahanap din naman syempre ako ng paraan para magkaroon ng silbi ang pananatili ko dito, David. Malungkot na wika ni Amanda. Alam ko yun, Amanda, at naiintindihan kita. Pero may naisip si Andrea para masunod ang gusto niya at maresolbahan din ang paghahanap mo na magagawa. Hindi mo alam yun. Hindi mo naiintindihan yun, David. Daing ng puso niya. Ngunit hindi niya pwedeng sabihin dito. Anong naisip niya? Ang nakaya niyang sabihin. Gamitin mo daw, Amanda, ang pagiging nurse mo. Ibig sabihin, magtatrabaho ka sa labas, Amanda. Ilang saglit siyang hindi agad nakapagsalita. Hindi niya inaasahan na imumungkahi sa kanya ni David yon dahil lamang sa gusto ni Andrea. Pero gaya ng dati, ay wala siyang nagawa kundi sumang-ayon sa gusto nito. Magugustuhan mo dito, Amanda. Wika ni David habang itinutur siya sa klinika na kumpanyang kanyang pagtatrabahuhan. Nang pumayag kasi siyang mamasukan, ay sinamahan siya nito mag-apply kinabukasan din. Sa kumpanya ngang ito ay kasosyo ang lalaki, kaya madali siyang natanggap. Alam ko namang as a nurse, namimiss mo rin ang mga dating ginagawa mo, Amanda. Sabi pa ni David. Hindi na lamang siya kumibo at iginala na lamang ang paningin sa paligid. Parang pinagagamayan niya ang kanyang sarili. Ang suot niya ay kasual na blusa at paldang puti at flat rubber shoes na puti rin. Para talagang nurse na naghahanap siya ng trabaho. Si David naman ay medyo formal na long sleeve shirt na puti, nakapantalon at sapatos na itim. Mababait ang mga empleyadong makakasama mo rito. Pagpapatuloy ni David na parang tourist guide niya. Pakiramdam naman ni Amanda ay parang puro pangungunsulan na lamang ang lahat ng sinasabi ni David. O ay kinukondisyon marahil ang isip niya sa dapat niyang maramdaman ngayon. Iyon nga, mawili siya sa bago niyang kapaligiran. Sanayin ang sarili para sa kapayapaan nilang lahat. Ngunit ang totoo, higit na ang sarili ni David ang tinutulungan lamang nito. Dahil kapag hindi na siya gaanong nakikita ni Andrea sa bahay, ay hindi na ganoong mag-aaway ang dalawa pa. Magiging payapa na ang relasyon nila David at Andrea. Bulong niya sa kanyang sarili. Walang gagawa sa'yo dito ng masama. Dahil alam ng lahat na rekomendado kita. Tila biro pa sa kanya ni David. At ang sumunod na sinabi nito ay ibinulong na lamang. Ang mas matindi na hindi nila alam, Mrs. na kita, Amanda. Parang stockholder ka na din na makakasama nila dito. Nag-init ang pisngi ni Amanda at sa palagay niya ay namula siya. Hindi dahil sa sinabi ni David na Mrs. siya nito, kundi dahil sa bagyang pagdaiti ng mga labi nito sa punong tainga niya nang bulungan siya nito. Nagdulot iyon sa kanya ng isang nakakakilig na pakiramdam. Nakakakilig na nakakakiliti at masarap namnamin ang pagdaloy niyon sa kanyang balat. Sinikap niyang alisin kaagad ang nadama. Kung sa bagay, ay hindi lamang naman simpleng kontak na ganoon ang naghahatid sa kanya ng nakakahiyang pakiramdam na ganoon. Matitigan lamang siya ni David kung minsan talagang napapayuko siya upang ikubli ang paghahari ng ganoong emosyon. David! Napatingin sila sa tumawag. Isang nakangiting lalaki ang palapit sa kanila. Halos kasing gulang lamang ito ni David sa tingin niya. Magandang magdala ng damit ang lalaki. Tipong executive. At may tsura din naman.
May tsura, in the sense na mas gwapo rito si David. Pero mabulas din ang tindig ng pangangatawan ng lalaki. Macho, ika nga. Jason pare! Inilahad pa ang isang kamay. Kumusta ka na? Okay lang. Tugon nito nang nakatawang makipagkamay. Pero ikaw pare, kung di pa may nirekomenda, hindi pa maalalang sumipot dito. Noong huling director's meeting natin wala ka rin. Nakangiti pa na wika nito. Medyo naging busy eh. Siya ba ang bagong nurse na nirekomenda mo? Wika ni Jason nang tumingin kay Amanda. Galing ako sa personnel at nabalitaan mo siguro doon na maganda ang bago nating nurse. Kaya ka rito napasokon sa klinik ano? Nakangiting sa Ate David. Pare naman, napapakamot sa ulo na wika ni Jason. Si Amanda nga pala. Dati siyang nurse ng tiyahin ko. Pero wala na si tita. At ipinagbilin sa akin si Amanda. Sa mga mata ni Jason, nasinag kaagad ni Amanda ang paghanga sa kanya. Ah, I see. At dito mo siya pagtatrabahuhin? Oo pare. Sagot niya dito. Talagay ko pare. Madalas na ako magkakasakit ngayon. Biro ni Jason nang tapikin sa balikat si David. Ang ganda pala ng mag-aalaga sa akin kung sakali. Hindi kagaya nung dati na akala mo Amazon. Saka matanda na. Tapos masungit pa. Wika pa ni Jason. Nagkatawanan ang dalawa na tila ang ibig sabihin ay wala naman talagang lalaki na magkakalakas ng loob na pumorma sa dati nilang company nurse. Pero miss pa rin naman yata si Amanda ano? Tanong pa ni Jason. Napatingin ng matagal si Amanda kay David. Kahit alam naman niya ang isasagot nito, parang sa mga oras na iyon ay ibig niyang makita ang ekspresyon sa mukha ng kanyang asawa. Ah, oo. Tugon ni David na tila sinadyang huwag tumingin sa gawin ni Amanda. Wow! Mabuti naman kung ganon. Tuloy-tuloy na ang pagkakasakit ko kung ganon. Masayang sabi ni Jason na nakatingin kay Amanda. Ganoon na nga ang nasa file niya sa personnel. Miss pa siya. Kakausapin ko naman si Amanda bago iwan pare. Natatawang sa Ate David at binalingan na nga siya. Anong man ang sabihin sa'yo ni Jason, Amanda, tandaan mo lang na madami itong kasintahan, okay? Anong madami? Maagap na pagtutol ni Jason. Pare naman, huwag mo naman akong siraan kagad kay Amanda. Wala na akong girlfriend ngayon, kahit isa. Promise. Itinaas pa nito ang kamay na tila manunumpa. Oh, di inamin mo dati ay marami. Natatawang wika ni David. Pero hindi naman madami. Pambihira naman pare. Tila napapahiyang napakamot pa sa batok si Jason. At saka sila naman ang may kasalanan kung bakit malungkot ang love life ko ngayon. Bahagya nga, tila nalungkot ang lalaki. Ganun ha? Natatawa si David. Talaga. Good boy ako, Amanda. Kasing good boy nitong si David. Ani Jason, na wika nga ay parang nagpapalapad ng papel kay Amanda. Nagpapaganda ng image kumbaga. Ngumiti lamang siya ng matipid dito. Pero alam mo Amanda, sa atin-atin lang ha? Pabirong hininaan ni Jason ang kanyang boses at lumapit-lapit pa ng kaunti kay Amanda. Alam mo, kaya lang naman good boy itong kaibigan ko. Kasi takot sa girlfriend niya. Ang tapang yata ng girlfriend niya. Magkamali lang siyang tumingin sa iba, ay giyera na agad. Pangiti-ngiti pa rin si Amanda. Bagamat para sa kanya, ay hindi nakakatawa ang tema ng biro ni Jason. Saka nagpapaalala iyon sa kanya
ng nakasimangot na anyo ni Andrea. Si David naman ay bagyang nakangiti ay alam niyang medyo natigilan dahil sa hindi sinasadyang pagkabanggit sa dahilan kung bakit naroon sila ngayon. Kung bakit obligadong mamasukan si Amanda. Lumipas pa ang mga linggo, akala ni Amanda ay nagbibiro nga lamang si Jason. Nagpapalipad hangin como baguhan siya. Ngunit na magsimula na ito magpadala ng mga roses, wag nang idagdag pa ang mga mensahe roon, saka ang pagdalaw nito sa kanila ay natiyak niyang totohanan nga ang panliligaw na ginagawa ng binata. Kaya tinapat kaagad niya ito. Ayokong paasahin ka, Jason. Formal na sabi niya. Natigilan ang lalaki. Kitang-kita sa inyo ang pagkabigla. Hindi marahil inaasahan na ganoon ang sisimula pa lamang manuyo ay binabasted na agad niya. Binabasted? Sa mas diretsyong salita. Hindi siguro sukat akalaing sa estado nito at itsura ay mabigo sa lakad sa kanya. Sa tingin pa naman niya, ay ito ang tipong hindi pa nakakatikim na matanggihan ng isang babae. Anong ibig mong sabihin, Amanda? Tanong nito nang makabawi sa pagkabigla. Huwag na lang ako ligawan mo, Jason. Hindi dahil sa may pintas ako sa'yo o ano pa man. Talaga lang na nailing siya. Hindi na ako mag-aasawa. Mahirap pala ang bumigo ng tao, naisip pa niya, lalo na't hindi naman niya sineryoso ang tungkol sa inuhulog nito sa kanya. Bakit, Amanda? Laylay ang balikat ni Jason. Basta, itinalaga ko na ang aking sarili sa ganun, paliwanag pa niya. Nagsisinungaling siya sa binata. Alam niyang kaya pinatitigil niya sa paliligaw si Jason ay dahil sa kanyang kalagayan. Dahil may asawa na siya, ganoon ang alam niya, ganoon ang kanyang paniniwalaan, ganoon ang pakiramdam niya. Sabihin man ni David ng ilang libong beses na umakto sila at mukunwaring walang commitment sa isa't isa at magpaunlak man ang bibig niya sa ganoon, pero puso naman niya ang tumatanggi at hindi makapayag. At hanggang hindi siguro siya dito, final na pinalalaya sa kanilang kasal, ay hindi niya maaaring sundin ang gusto nito na maghanap siya ng iba. Kahit wala pang namagitan sa kanila, ang magiging pakiramdam niya marahil ay nag-commit na siya ng adultery kapag nagkagusto pa siya o pumatol sa iba. Si David na lamang kung gusto nito, pero siya ay mananatiling tapat sa asawa nito kahit iyon ay lihim na lamang niya. Ganoon kasagrado sa kanya ang naging pagpapakasal kay David na ang naging saksi pa ay si Doña Amelia. Gusto mo bang maging matandang dalaga? Waring hindi pa rin makapaniwalang nasambit ni Jason. Yang ganda mo at bata mo pang yan? Hindi niya malaman kung anong katwiran ang madali magpakumbinse sa lalaki. Ibig na nga niyang mag-ibento ng kasinungalingan at sabihing bata pa siya ay gusto na niya magmadre, kaya ayaw niyang mag-asawa. Ngunit alam niyang masama iyon. Banal na bagay pa ang kasangkapanin niya, kaya hindi na lamang niya iyon tinuloy sa isip. Baka naman may iba kang dahilan. Tila paninigurado ni Jason. Itinagong boyfriend, halimbawa. Wala, Jason. Hindi siya tumingin sa mga mata ng lalaki. Talaga lang na ayoko ng idea mismo ng pakikipagnobyo o pakikipag-asawa. Ano ba yan, Amanda? Kahirap naman ito. Bulong niya sa kanyang sarili. Bakit nga, Amanda? Pangungulit pa ang tanong ni Jason. Ewan, basta ganoon ang pakiramdam ko. Siguro nga'y gusto ko na lamang na maging matandang dalaga. Hindi ako naniniwala, Amanda. It's either na hindi mo lang ako gusto o may iba kang gusto. Napapailing na tumayo na ang lalaki. Kitang-kita sa inyo ang malungkot na pagtanggap sa pagkabigo. Maging magkaibigan na lang tayo, ha? Naawang sabi na lamang niya. Hindi na sumagot ang lalaki at malungkot na lumayo sa kanya. Patawarin mo ako, Jason. Pero iisang tao lamang ang aking minahal. Kasal ako at ayoko magloko at sirain iyon.
Bulong niya sa kanyang sarili. Nagtaka si Amanda nang pag-uwi niya isang hapon, inadat na niya naghihintay sa kanya si Andrea. Pang alas 6 hanggang alas 2 kasi ang shift niya ngayon, kaya mag-alas 4 pa lamang ay nasa bahay na siya. 4 silang company sa nurse. 3 nagpapalitan sa 3 shift at isa ang regular na pang-araw. Natitiyak niyang hindi si David ang hinihintay ni Andrea dahil alam naman itong mamaya pa uuwi ang lalaki. Kung ang nobyo at si Janito, ay dapat sa opisina ito nagpunta. Kung pwede nga lamang siya maging visible para mabagtas niya ang salas na iyon nang hindi siya nito nakikita, ay ginawa na niya. Gusto kitang makausap ng sarilinan kaya hinintay kita. Wika ni Andrea nang humarap sa kanya at binitawan ang binabasang magazine. Tungkol saan? Kinakabahang tanong niya na ang kumakanti sa isip ay tungkol na muli siguro sa setup nila ni David at pagsiselos ni Andrea ang kanilang pag-uusapan. Pero hindi ba't pinagbigyan na niya ang kagustuhan ni Andrea? Nadumistansya siya sa pamamagitan ng pamamasukan? Ano't narito na muli ang babaeng ito at nakasimangot na naman ang mukha. Bulong niya sa kanyang sarili. Lumapit kasi sa akin ang paborik si Jason. Pagsisimula ni Andrea. Natigilan si Amanda. Malayong-malayo sa paksang inaasahan niya ang binuksan ng babae. Akala kasi ni Jason ay magkaibigan tayong dalawa. Kaya nagpapatulong siya sa akin. Umarte ng tila pasuplada ang nguso ni Andrea. May pagtatakang napatitig siya rito. Of all people, bakit ito pa ang napilingan ni Jason ng tulong? Nakikiusap sa akin si Jason na ilakad ko raw siya sa'yo para magbago ang isip mo at bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Binasted mo na pala ang taong yun. Kunot noo na tanong nito. Hindi naman sa ganun. Ang sabi ko lang sa kanya ay hanggat maaga pa ay hinto na niya ang panliligaw dahil ayoko na munang magkaroon ng boyfriend at ayoko namang paasahan siya. Paliwanag ni Amanda. Eh ano pa ba ang tawag mo ron? Binasted na nga, diba? Bakit? Pixie pa ni Andrea. Ha? Anong bakit? Bakit mukha ko binasted yung isang kagaya niya? I mean, hindi naman sa pang-iinsulto ha? Pero sa kategorya niya, di ba dapat inatuwa ka pa nga at niligawan ka niya? Alam mo bang ang mga nagpapakamatay doon at ilang naging nobya ay puro may mga sinabi ang katayuan at mga sosyal? Maarte na wika nito. Kagaling mo nga din babae no. Hindi mo ko na-insulto sa lagay na iyon? Eh halos ipamukha mo na nga sa akin? Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi na lamang siya kumibo dahil para namang ang pagkakasabi ni Andrea ay katotohanan talaga. At ipinamata na lamang sa kanya na hindi siya kasing yaman at kasing sosyal na mga tao nagkakagusto kay Jason o ng mga naging nobya nito. Alangan namang ipagmalaki pa niya na malaki rin naman ang namana niya kay Doña Amelia. Saka paano siya lalaban ng pasosyalan ay talaga namang hindi siya sosyal. Hindi ko siya gusto, Andrea. Simpleng tugon na lamang niya. Hindi mo nga ba talaga siya gusto? O para sa'yo, ay may asawa ka na, kaya ayaw mo magpaligaw? Derechahang wika ng babae. Nag-init ang mga pisngi ni Amanda dahil tumbok na tumbok ni Andrea ang totoong dahilan ng pagtanggi niyang maligawan. Hindi kasi ako makapaniwalang hindi mo nga magugustuhan ang isang kagaya ni Jason. Una, gwapo siya. Pangalawa, wala naman akong alam na may masamang bisyo yung tao. Pangatlo, mataas ang posisyon sa opisina. Security-wise, lamang ka na. Pang-apat, maganda ang breeding dahil mula sa may kilalang pamilya. Mataas ang pinag-aralan. You can hope for more. Nasa kanya na halos ang lahat ng mga katangiang hanap ng isang dekalidad na babae. Aba, ano pa naman ang hahanapin mo, Amanda? Mahabang wika ni Andrea na sa mga katangian ni Jason marahil
Iyak-mang-akma ang panlasa nito. Baka hindi ako di kalidad, sabi niya na parang hindi naman papatol sa panginsulto ni Andrea. Masasabing sumakay na lamang siya sa sinabi nito at baka sakaling sa paraang iyon ay masiyahan na ito at umalis na. Ngunit hindi umalis si Andrea. Kampante pa rin ito sa pagkakaupo. Pwede? Anito, nawaring nagustuhan niya ang mababaw na pakikisakay niya. Nakita mo na siguro na hindi kayo magkabagay. Hindi kayo magka-level. Pero kahit na, nakapagtataka pa rin na hindi mo sinunggaban ang pagkakataon na nagkagusto siya sa'yo. At ang malala pa, binasted mo pa. I think there's something unusual and very abnormal here. Anong ibig mong sabihin? Sagot niya na napipi ka na. Kapag ganito yata na puyat siya at antok na, ay mapapatulan na yata niya si Andrea. Ang totoo ay kanina pa niya pinipigil ang mapahikab. Nahihiya na lamang siya kay Andrea dahil nagmumukha itong itinataboy niya ito sa pagpapahalata na gusto na niya magpahinga. Ngunit kapag naiisip naman niya ang babaeng ito ang dahilan kung bakit nalimitahan ang mga oras ng pagkikita nila ni David, ay parang gusto na niyang labanan ito at isara na ang paksang may kinalaman sa kanilang tatlo. Once and for all. Ang pwede ko lamang maisip, tugon naman ni Andrea sa kanyang tanong, ay tinanggihan mo si Jason dahil pinagpalit mo siya for something, or rather, somebody, na masigit na sa kanya ang katangian. In short, pinili mo kung sino talaga ang gusto mo, Amanda. At sino naman sa palagay mo ang pinili ko? May paghahamon na rin na tinig niya. Sino pa? Kundi si David. Binasted mo si Jason dahil iniisip mo pa rin na asawa ka nga niya. Ano? You're taking advantage of that stupid wedding. Inis na wika nito. Look, Andrea. Pagpatol na niya sa kaharap. At lumapit siya rito nang malapit na malapit. Iyong paglapit na ang tingin niya rito ay isang insekto. Stupid wedding, ha? Dahil sa sinabing iyon ni Andrea, ay gusto na niya itong hilahin sa buhok at ipagwaswasan iyon. Ngunit nagpakahinahon pa rin siya, alang-alang na lamang kay David at sa katahimikan ng bahay na ito. Gayunmay, parang nayanig din si Andrea sa nakita marahil na anyo niya. Nanliit ito sa kinauupuan. Hindi ko lang naisip yon, Andrea. Banayad, ngunit mariing paliwanag niya. Iyon naman talaga ang totoo. At hanggang mag-asawa kaming dalawa, kahit sa papel pa iyan, ang kaso nga'y, ano ba nangyayari dito? Dumagundong na tanong ni David na pumutol sa pagsasagutan ng dalawang babae. Hindi nila namalayang dumating na pala at nakalapit na sa kanila ang lalaki. Narinig pa siguro nito ang bandang huli ng mainitang pag-uusap ni na Andrea at Amanda, kaya baka sa anyo nito ang pagkabahala. Biglang tumapang uli si Andrea. The nerve of this woman. Ang nanggagaliiting sabi ni Andrea, tumayo pa at dinuro si Amanda. Ang akala yata ay, Andrea! Biglang putol ni David sa sinasabi ng nobya. May pagkakaibang katigasan sa tinig nito. Ang naging dating niyon sa pandinig ni Amanda ay isang uri ng babala na may halong malalim na pagbabanta. At kaagad ding nasagap ni Andrea, kaya bigla ito natigilan. Ilang saglit na matigas na nakipagtitigan kay David at nang hindi makatagal ay padabog na tumalikod ang babae. Mag-usap kayo mabuti ng babaeng yan, ha? Galit na sabi nito nang lumingon kay David. Sabihin mo sa kanya, huwag akong pinopormahan kung di mo gusto mapika na talaga ako sa galit. Wika pa nito. Ay ano? Bakit parang may hati din ng kontrang pagbabanta kay David ang sagot ni Andrea? Magsusungga ba na kayong dalawa kung hindi ako dumating, ah?
Ano ba nangyayari, Amanda? Iniisip pa niya ang huling sinabi ni Andrea na may himig ng pagbabanta kaya hindi siya kumibo. Bakit parang hawak nito ang lahat at sunod-sunuran na lamang dito si David? Ganun ba kamahal ni David si Andrea? Ganun ba kalaki ang takot ng lalaki na baka iwan ito ng nobya? Kasabay ng pagbuntong hininga, para pa siyang naawa kay David. Ano ba ang pinag-awayan ninyo ni Andrea nang dumating ako, Amanda? Tanong pa ni David nang wala na si Andrea. Sa kotse na lamang daw maghihintay ang babae para hindi na sila lalo magkagulo pa. Kung sa bagay, handa na rin naman siya kung saan man humantong ang komprontasyon nilang iyon ni Andrea. The nerve din ng babaeng iyon na nakapagsalita ng hindi maganda tungkol sa kasal nila ni David. Bulong niya sa kanyang sarili. Ano ka ako yung pinag-awayan ninyo kanina? Ulit pa ni David sa tanong na nakatitig sa kanya. Dinatna ko siya rito kanina. Tugon niya. May bagya pang tensyon sa tinig niya. Maupo ka nga muna. Ani David na tila pinapakalma ang kalooban niya. Naupo naman siya at papiyaw na kinuwento rito ang buong pangyayari. Seryoso naman si David sa pakikinig sa kanya. Tapos, yun nga, napikon na rin ako eh. Pagtatapos niya ng kanyang kinukwento. Di totoo pa lang, binasted mo si Jason? Gulat na tanong ni David. Ang akala ko pa naman ay nagbibiro lamang siya nang minsan magaya mag-inuman kaming dalawa. Masama raw ang kanyang loob dahil binasted mo nga. Hindi mo ba siya gusto, Amanda? Seryosong tanong nito. Ewan ko. Tipid niyang sagot. Nagtatakang napakunot noon si David na tila ang ibig sabihin ay ano ba namang sagot iyon? Ayokong bigyan ng pagkakataon ang sarili ko para alamin kung magugustuhan ko ba siya o hindi. Paliwanag niya. Ngunit man di lalong pinagtaka ni David ang sagot niyang iyon. Mas lumalim ang pagkakunot noon ito. Hindi na ako malaya. May asawa na akong tao. Pagkumpleto niya sa kanyang paliwanag. Amanda, di ba't usapan natin ay ikaw lang ang nagsuggest ng ganoon, David? Narinig mo ba na pumayag ako, ha? Diretsong wika ni Amanda. Tila nang lalatang, napasandal si David sa upuan. Di ba nag-usap na tayo? Pumayag ka nang walang pakialaman? Maya-maya ay naitanong ito. Walang pakialaman, oo. In the sense na hindi ko pakikialaman ang dati mong buhay, David. At sa panig ko naman, pakialaman mo man o hindi, eh pareho lang noon at ngayon ang takbo ng buhay ko. Pero ayokong gawing biro ang isang bagay na itinuturing ko sagrado, David. At sagrado sa akin ang kasal. Totoo man sa loob mo o hindi. Kailangan munang mapawalang bisa iyon bago mabago ang paninindigan ko, David. Seryoso na wika niya. Eh di totoo rin nga pala ang hinala ni Andrea na binasted mo si Jason dahil... Oo, inaamin ko naman. Hindi ko talaga binigyan ng pagkakataon ang panliligaw ni Jason dahil para madudungisan ang pangalan mo. At hanggang hindi tayo final na nagdi-divorce, ganon ang magiging paniniwala ko at paninindigan ko yun, David. Pero unfair sa'yo ang I don't mind. Kaya pakiusap. Huwag mo na rin pansinin kung ganito man ako. Siguro ganito lang talaga ka-backward mag-isip ang isang probinsyanang kagaya ko. Amanda, makipag-offer ka sa iba kung gusto mo, David. Okay lang sa akin. Pero ako, ay wag mong pilitin sa hindi matanggap ng prinsipyo ko. Ikaw na lang, David. At huwag ka mag-alala. Word of honor, kagaya ng sinabi mong usapan natin, hindi naman ako maghahabol o magrereklamo. Hayaan mo na lang na
Irespeto ko ang salitang kasal, David. Tumayo na at umalis si Amanda. Gulat at hindi kaagad nakapagsalita si David ng talikuran niya. Lumipas pa ang ilang araw. 2 to 10 ang shift ni Amanda. Nang makauwi siya ng gabing iyon, ay lampas na ang alas 11 ng gabi. Pagod na siya at inaantok. Ngunit parang lumipad na ang lahat ang mga pakiramdam na iyon. Nang pagdaan niya sa tapat ng pinto ng kwarto ni David, ay siya namang pagbukas niyon at lumabas si Andrea. Hindi naman siya napakamangmang para hindi makita ang mga palatandaan na ang babae ay galing sa kama. Alam niya kung ano ang mga ginawa ng mga ito. At kitang-kita niya sa anyo ni Andrea na sa halip na ipagkahiya iyon ay pinagmalaki pa at pinag-inggit sa kanya. Nagulat ka ba? Tila nang iinis pang sabi nito sa kanya. Nagulat nga siya kaya hindi agad nakasagot. Pero nang makabawi siya sa kanyang pagkabigla ay ipinakita niya rito ang kanyang galit. Hindi, sabi niya. Pero konting delikadesa naman, Andrea. Maiyak ka naman kahit konti. Bakit? Kung dito ba naman biglang naibigang... Kahit na. Putol niya kaagad sa sinasabi ni Andrea dahil parang hindi niya kayang pakinggan ang susunod na salitang maririnig mula rito. Kahit paano, ay galang niyo naman na ano? Tila lalo pang pangiinis ni Andrea. Na mag-asawa kayong dalawa? Bakit? Ni minsan ba na iparanas sa'yo ni David ang katatapos lamang niyang iparanas sa akin, Amanda? Maarte pang wika ni Andrea. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa pagiging prangka ni Andrea. At saka pwede ba? Tigilan mo rin ang kakamalinis mo, ha? Ingat ka ng ingat sa sarili mo na parang tunay na ulirang asawa ay hindi naman totoo. Dire-diretsong wika pa nito. Anong hindi? Talagang malinis ako, Andrea. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay hindi naman kayo talaga mag-asawa ni David. Dahil hindi naman totoo ang kasal ninyong dalawa. Maliwanag ba? Fake na huwes lamang ang nagkasal sa inyong dalawa. Hindi naman kalakasan ang boses ni Andrea, ngunit parang nabingi siya sa isiniwalat na iyon ng babae. Gulat ka, no? Masakit ba, Amanda? Malaman ang katotohanan, ha? Kahit hindi mo aminin, matagal ko nang alam na may gusto ka kay David. Pero kahit ano ang gawin mo, hindi mo maaagaw sa akin si David. Akin lang siya at ako lang ang pwedeng makinabang sa mamanahin niya. Naintindihan mo ba ako? Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Hindi ka dito na mabagay. Ang probinsyana, mananatiling probinsyana. Tumigil ka na, Andrea. Nagpapakahinahon na wika ni Amanda. Totoo naman, di ba? Hindi ka nababagay dito. Malandi kang babae ka. Alam mo, ang nababagay sa'yo ay eto. Akmang sasampalin siya ni Andrea nang mahawakan niya ang kamay nito. Subukan mong sampalin ako at makikita mo kung paano magalit ang isang probinsyana, Andrea. Hindi ko nahayaang maliitin mo ako. At kung totoo man ang sinasabi mo sa akin ngayon, kay David ko mismo gustong malaman at hindi sa'yo, Andrea. Sabay tabing sa kamay nito at talikod niya dito. Naiwan naman at tameme si Andrea. Kinabukasan, maaga niyang inabangan si David sa komedor. Makikipagtuo siya sa lalaki. Aalamin niya kung totoo nga ang sinuwalat ni Andrea sa kanya kagabi. Nagpupuyos ang kalooban niya pero kabado rin siya. Kaya hindi siya mapakali. Para tuloy mabagal na sinusukat niya ang kahabaan ng komedor sa pagparoot parito na nag-iisip. Kinakabahan rin kasi siya sa maaring kahinatnan ng pakikipagkomprontasyon niya kay David. Sa mga direktang salita, ay sisitahin niya ang lalaki tungkol sa kaganapan ng isang bagay na hindi naman ito ginusto. Paano kung nagsasabi pala ng totoo si Andrea? Ano na ang gagawin ko?
Diyos ko, sana hindi po. Dahil pag nagkataon, ay mapipilitan akong umalis ng bahay. Hindi ako nababagay dito kung ganoon. Bulong niya sa kanyang sarili. Nagulat pa ang lalaki nang makita siya sa komedor. Di ba't panggabi ka? Hindi makatingin na wika nito. Unang tingin pa lamang niya sa lalaki ay nasabi na niya sa kanyang sarili na parang hindi pangkaraniwang umaga ito kay David. Nakaroba lamang kasi ito ng mahaba at ang buhok nito ay tila sinuklay lamang ng kamay, haggard at mukhang puyat. Nang mapansin niya ang sarili, ay nakaroba rin lamang pala siya. Medyo nakagat niya ang pang-ibaba niyang labi nang maisip na siya rin ay puyat. Unang pagkikita nila iyon ni David sa komedor na ganoon ang mga itsura. Dati ay bihis na sila kung bumaba para mag-almusal. Pareho silang puyat, ngunit alam niya magkaiba ang pinagkapuyatan nilang dalawa. Oo, tututin ako. Tugon niya sa tanong nito. Pinag-aaralan pa niya ang tamang approach sa sensitibong paksa na gusto niyang pag-usapan nila ng lalaki. Bakit ang aga mong gumising? Tanong nito ulit sa kanya. Hindi pa nga ako nakakatulog eh. Wika niya. Napakunot noon si David. May problema ba, Amanda? Bakit hindi ka muna magbawi ng tulog? Anito. Hindi ako patulugin ang sinabi ni Andrea. Titig na wika niya sa lalaki. Sinabi ni Andrea? Kailan? Kunot noong tanong ulit nito. Kagabi, David. Pagdating ko. Kagabi? Mahinang saadi David na tila nagtataka. Totoo ba yung sinabi niya, David? Tanong niya na parang mababasag ang kanyang boses. Ano bang sinabi niya, Amanda? Nalilito ng tanong ng lalaki. Parang hindi lalabas sa kanyang lalamunan ang gustong isumbat sa lalaki. Ngunit paano naman ito aamin o tatanggi kung hindi niya kakayanin magtanong? Nag-almusal ka na ba? Ani David na parang noon lamang napansin na tensyonado na muli siya. Umiling lamang si Amanda. Inaalok siya ni Alec Feli kanina kung gusto niya mag-almusal, pero tumanggi siya at sinabi niya sa matanda na may pag-uusapan sila ng masinsina ni David, kaya pumanik na ang matanda sa taas. Maupo nga muna tayo, Amanda. Anong lalaki na seryoso na ang anyo. Naupo si Amanda na nakahawak sa gawing dibdib ng kanyang roba. Naupo rin si David sa upuang katapat ng kanyang kinuupuan. Nasa pagitan nila ang dining table. Anong sinabi sa'yo ni Andrea, Amanda? May pamimilit na ang tinig ni David. Hindi naman daw totoo ang kasal natin, David. Fake daw dahil hindi naman totoong huwes yung dinala mo sa ospital. Totoo ba yun, ha, David? Sa tingin niya ay tinakasan ng kulay ang mukha ni David nang mapatingin siya dito. Nahulaan na niya ang ibig niyong sabihin. Totoo nga kung ganun. Mangiyak-ngiyak sa pagkahabag na sambit niya. Talagang babaeng yun. Mahina lamang ang pagkakasabi ni David pero pagigil. Kuyom ang dalawang kamao nito at tila naghahanap ng masusuntok. Nang walang mapagbuntunan ng panggigigil, ay naibayo na lamang ang isang kamao sa armrest. Kaya mo ba naaraglo si Andrea noon ay dahil ganun ang sinabi mo? Fake lang naman ang kasal natin, di ba, David? Sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo naman akong gawin tanga. Pinipigilan niyang pumatak ang kanyang mga luha dahil magkahalong galit ang sakit ang kanyang nararamdaman ng oras na iyon. Pakiramdam niya ay nagiinit ang buo niyang katawan nang hindi makakibo si David. Napahikbi na siya ng tuluyan. Hindi natupad ang dinadasal niya
na nagsisinungaling lamang si Andrea sa kanya. Kaso, ay naging matapat sa kanya si Andrea. Ginamit nga lamang nito iyon ang katapatang iyon upang tuluyan na siyang mapatalsik sa tabi ni David. At ngayon lamang niya naisip na palagi namang matapat si Andrea sa damdamin nito at sa ibang tao. Ngunit naroon pa rin ang katapatan nitong ipagtanggol ang relasyon nito kay David. At hindi naman niya may tatanggi na nasa point of view ni Andrea na siya ang naghatid ng gulo sa bahay nito at ni David. Kaya alam niyang natural lamang na magimkim ng galit sa kanya ang babae. At kung alam nito na peke naman pala ang kasal nila ni David, bakit nga naman hindi nito ibubulgar ang totoo para mawala na siya sa eksena? Ang sakit lang dahil ang ipinaglalaban niyang karapatan niya kay David at pagiging tapat sa asawa ay isa palang malaking kalokohan. Listen, Amanda. Wika ni David na nasa gawing likuran na pala niya. Gusto ko sanang ipagtapat sa iyo ang lahat, ang totoo noon pa. Pero kasi galit na napatayo si Amanda. Napalakas pa nga ang pagkakatulak niya sa upuan. Pero nag-aalala ka na baka gumawa ako ng eksena at malaman ni attorney at ang mga kamag-anak mo ang totoo? Diba? Natakot ka na baka mawala ang mana mo. Matalim na usig niya sa lalaki. Hindi totoo yun, Amanda. Makinig ka naman sa akin. Hindi ko nagawang magtapat dahil ang inaalala ko noon ay ikaw, Amanda. Dahil nakita kong paniwalang-paniwala kang totoo ang naganap na kasal. Umamin ka na, David. Tila nangihina ang wika niya. Sinabi ng lahat sa akin ni Andrea ang totoong motibo mo. Paano niya masasabi ang isang bagay na hindi niya alam? At paano rin niya malalaman na tunay ang pag-alala kung huwag ka masaktan noong pagsinira ko ang inaakala mong totoo? At bakit ka naman mag-aalala sa akin ng ganun? Nagpupuyos pa rin ang kaloobang wika niya kay David. Kasi, David, ang pinakaugat ng lahat ng ito ay ang paghahangad mong huwag mawala ang mana mo. Yun lang ang totoo. And I hate you for that. Galit na wika niya. Mabuti pa si Andrea. At naging honest sa pinaglalaban niya. Pero ikaw, David, isa kang sinungaling. Biglang-bigla ay tumigas ang anyo ni David. Labis marahil na nasaktan sa kanyang sinabi. Wala akong pakialam kung ano man ang itinanim ni Andrea dyan sa utak mo, Amanda. Ganting pananakit din ito sa kanyang damdamin. Pero sa maniwala ka o hindi, naging makatao lang ako noon nang hindi ko ipagtapat sa iyo ang totoo. Siya namang biglang walang lingon likod na iniwan siya nito. Masamang-masama ang loob ni Amanda habang umiiyak sa pagkakahiga sa kama sa kanyang kwarto. Kasi naman ay napakahina niya. Naging napakatanga niya kaya tuloy na awa ng husto sa kanya si David. Kaya hindi na nagawang ipagtapat sa kanya ang totoo. Naggumawa lamang ito ng paraan upang kahit paano ay mapagbigyan ang isang mahal sa buhay na malapit nang mamatay. Kaya pinanindigan ng totoo nga ang kasal nila. Nakita kasi nito noon na parang handa na siyang maging totoong may bahay nito. Sobrang naawa siguro o nag-alala na baka mapahiya siya. Kaya tumahimik ito sa ginawa nitong pamimeke sa kasal nila at pinalabas na lamang na totoo iyon. Ngunit mabilis din namang nakaisip ito ng gimmick para hindi mapasubo sa pagiging mag-asawa nila. Iyon ngang wala raw silang pakialaman kahit nga magkagusto pa silang pareho sa iba. Naisip pa niya na umiwas talaga si David na magkaroon ng kaganapan ang pagiging mag-asawa nila dahil kung nagkataon pala
ay dalawa ang maituturing na kasalanan nito. Una, ay ang pamemeke nga ng kanilang kasal. Ikalawa, ay kung nagalaw siya nito. Lalabas na sinamantala ng lalaki ang pagpayag niya dahil mag-asawa naman sila. Sa pagkakaalam niya, sa bisa ng kasal nila, napeke naman pala. Siyempre, matatakot nga ang lalaki, lalo pa at hindi naman ito alam na may lihim na pagtingin siya dito. At dahil lihim ngang umiibig siya dito, ay buong katangahan siyang naniwala sa lahat ng kasinungalingan ni David. Akto pa naman siya ng akto bilang isang may pananagutang babae na ingat madungisan man lamang ang dangal ng kanyang asawa. Iyong pala naman ay nakadaragdag lamang sa ikalulubos ng pagiging tanga niya. Lalo lamang pala siyang pinagtatawanan ni na David at Andrea sa kanyang likuran. Sobrang sakit at ang sama talaga ng kanyang loob. Galit siya sa ginawa ni David dahil hindi niya naisip na pumayag siyang gawin sa kanya iyon. Pero kahit ano ang gawin niya, ay napakamartir niya. Tanga na siya kung tanga, pero mahal niya si David at dahil doon, ay natunaw din naman kaagad ang galit niya dito. Kahit nagkaganoon, mahal na mahal pa rin niya si David. Kaya nung nakiusap ito at hindi ito pumayag na umalis siya sa bahay nito, ay madali siyang sumunod sa sinabi ng lalaki. Sa pagkakataon nga lamang na ito ay alam niyang malaki na ang pagkakaiba ng mga kilos niya. Linggo kinabukasan, walang pasok sa trabaho si David at nagkataon naman na day off si Amanda. Hindi siya naglalabas ng kwarto dahil ayaw niya magkaharap sila ni David. Bandang tanghali ay umalis daw ito, sabi ni Aling Feli, nang tawagin siya para kumain. Ang hula ng matanda ay kay Andrea ito pupunta dahil tumawag daw ang babae. Para nagkagalit nga sila eh. Pagbabalita pa ni Aling Feli nang pababa na sila. Narinig ko na mataas ang boses ni David sa telepono. Wika pa nito. Bakit niyo ko nasabing kay Andrea siya pupunta, Nanay Feli? Naitanong ni Amanda. Aba ay nagbihis nga kaagad pagkababa sa telepono. Palagay ko'y hindi sila magkaintindihan sa telepono, kaya personal na magpapaliwanagan. Paliwanag ni Nanay Feli. Tumahimik na lamang si Amanda. Kumain na siya ng tanghalian nang malamang hindi naman pala niya makakasalo sa pagkain si David. Sa kakailangan pa ba niyang gawin iyon? Dapat ay hindi na. Dahil iibahin na nga niya ang kilos niya at yun ang tama. Dahil wala naman silang relasyon ni David. Bulong niya sa kanyang sarili. Pagsapit ng hapon, ay biglang tumawag si Jason. Ipinagtaka niya iyon dahil ilang linggo nang hindi siya dinadalaw ng lalaki o tinatawagan man lamang. Inakala nga niyang tinanggap na nito ang kabiguan sa kanya. Hindi ka maalis-alis sa isip ko, Amanda. Tila daing nasabi nito nang kausapin niya. Jason, akala ko ba ay hindi mo ba ako pwedeng mabigyan ng chance? Baka sakali mapagbago ko ang pasya mong maging old maid? Parang mapapatawa siya bigla sa sinabi ng binata. Hindi na ngayon. Sagot ng kanyang isip. Amanda? Narito pa ako, Jason. At narinig kita. Pinag-isipan ko nga yung sinabi mo. Kaya ako nakasagot agad eh. Ganun ba? O baka naman pabor sa akin yung naisip mo. Eh, huwag mo nang baguhin. Pabor nga eh. Talaga? Kahit sa telepono lamang, ay halatang tuwang-tuwa si Jason. Kung okay lang sa'yo at wala kang ginagawa, susunduin kita dyan at nang maipasyal kita kahit saan mo gusto. Masayang wika ng binata. Sige, hihintayin kita. Napakasaya ko, Amanda. Hintayin mo ako, ha? Wika pa nito. Nang ibaba niya ang telepono,
May sumakit sa gawing dibdib niya. Sa gagawin niya ngayong pagbibigay ng tsansa kay Jason, ay para na rin niyang sinunod ang sinabi noon ni David na magpaligaw siya, magkagusto, o magpakasal pa nga sa iba kung gusto niya at wala itong reklamo. Isang sitwasyon na pinakatanggi-tanggihan niya. Pero hindi naman siguro masama na aliwin din niya ang kanyang sarili kahit paano. Lalo pa at hindi pa nawawala ang sakit na dulot ng katotohanang hindi sila totoong kasal ng pinakamamahal niya. Dahil sa katotohanan na nalaman ni Amanda, ay pumayag siyang makipagkita kay Jason. Nakabihis na siya nang dumating ang binata. "Hay Amanda, para sa'yo." Sabay abot sa kanya ng napakagandang buke ng bulaklak. "Salamat," tipid na wika ni Amanda. "Napakaganda mo talaga, Amanda. Salamat dahil pinagbigyan mo ko ng makasama kang pumasyal ngayon." Ngiti pang wika ng binata. Ngumiti lamang ang dalaga. Dinala siya ni Jason sa isang mamahaling restaurant. Habang kumakain sila, ay hindi napigilang mailang ni Amanda sa katitingin sa kanya ni Jason. "Jason, meron ba akong dumi sa mukha?" "Ha? Bakit?" "Kasi nakakailang ka na eh. Tingin ka ng tingin sa mukha ko." Seryoso na wika niya. "Naku, pasensya ka na Amanda. Hindi ko kasi mapigilan na hindi ka titigan. Napakaganda mo kasi." Wika pa nito. "Ikaw ha? Kanina mo pa sinasabi sa akin yan? Baka maniwala na ako sa'yo." Ngiti niya dito. "Totoo naman talaga eh. Maganda ka talaga at mabait pa." Biglang sumeryoso ang mukha ni Jason. "Amanda, inaamin ko na madaming babae na dumaan sa buhay ko. Pero maniwala ka man o hindi, noong una kitang nakita na kasama ni David, hindi ko mapigilan ang puso ko sa napakabilis ng pagtibok. Unang beses ko ito na magsasabi sa isang babae. Amanda, pwede mo ba akong bigyan ng chance na makilala ako? Nakilalanin natin ang isa't isa. Alam ko na bigla kita pero gusto kita, Amanda. Alam ko na napakaaga magtapat sa'yo pero hindi ko mapigilan ang puso ko na magustuhan ka o mahalin ka." Nakatitig ng wika ni Jason. Hindi naman agad nakasagot si Amanda. Hindi niya inaasahan ang sinabi ng binata. "Jason, alam kong napakaswerte ng babae na mamahalin mo. Nakasama kita sa trabaho at nakita ko kung gaano ka kabait. Gwapo ka, mayaman, lahat nasa iyo na. Pero hindi ko pwedeng turuan ang puso ko. May iba akong mahal, Jason. At pinangako ko na sa aking sarili na siya lang ang lalaking mamahalin ko." Seryoso na wika ni Amanda. "Kung ganun, huli na pala ko, Amanda. Sakit naman nun. Pero ayoko naman na pilitin ka na mahalin ako. Pero sana, kahit kaibigan man lang, ay maibigay mo sa akin. Kahit dun man lang maiparamdam ko sa'yo na mahalaga ka sa akin, Amanda." Ngumiti si Amanda dito. "Oo naman. Masaya ako maging kaibigan ka, Jason. Salamat at naintindihan mo ko." Nakangiti no wika niya. "Sino ba yung maswerteng lalaki na yan? At dahil sa kanya ay nabasted mo ko? Kilala ko ba siya?" Ang totoo, kilala mo siya, Jason." "Sino?" Kunot noo na tanong nito. Si David." Hindi makatingin na wika niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Jason. "Si David Di Castro? Ang kaibigan ko? Pero paano si Andrea?" Nalilitong tanong ng binata. "Please, Jason, may tiwala ako sa'yo pero sana sa ating dalawa na lang yun ha. Tama ka. Siya ang mahal ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay aagawin ko na siya kay Andrea." Malungkot na wika niya. Naaawa namang napatingin sa kanya si Jason.
Hinawakan nito ang kamay niya. Kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako, Amanda. Kahit bilang kaibigan. Maraming salamat, Jason. Alam mo, ang mabuti pa, kalimutan muna natin sila. I-enjoy natin ang gabi na to, Amanda. Nakangiti nung wika ng binata. Pagkatapos kumain, ay pumunta sila sa Rizal Park. Pumasyal sila doon, kumain ng fishball at kikiam. Nagkwentuhan ng mga pangarap nila sa buhay. Natutuwa si Amanda sa binata dahil kahit napakayaman nito, ay kaya makipagsabayan sa lahat. Kahit paano, nagawa niyang makalimot sa sakit na kanyang naramdaman. Hindi na nila napansin ang mga oras hanggang sa magkayayaan na silang umuwi. Saan ka galing? Muntik na siyang matapilok sa pagkagulat. Ang pagsasalita ni David na nakaupo pala sa gawing sulok ng sopa ang nakabigla sa kanya. Ang akala kasi niya ay nag-iisa na siyang gising habang binabagtas ang madilim na salas. Nagdahan-dahan pa naman siya sa paglalakad para hindi makabulahaw ng mga kasambahay. Saka lamang niya nakita si David nang buhayin nito ang lampshade sa corner table. Nakatarnong padyamang guhitan ang lalaki. Matiim ang pagkakatingin sa kanya na tila galit. Maging namarahan itong lumapit sa kanya ay hindi nagbabago ang madilim na anyo. Mag-alas 12 na. Saan ka ba galing? Kahit sa tono ay hindi tinatago ni David ang galit. Tinataga niya ang kanyang sarili. Sumama ko mamasyal kay Jason, tugon niya. Pero hindi niya nagustuhan ang kabang naramdaman niya habang nagsasalita siya. Kaya bahagya niyang itinaas ang kanyang noo upang ipakita ang paglaban kay David. Saan naman kayo namasyal? Hindi nito pinansin ang kanyang reaksyon. At saka bakit ngayon ka lang niya inihatid? Ha, Amanda? Galit pa din ang wika nito. Ano naman ang masama? Matigas sa tugon niya. At saka hindi mo naman pwedeng sabihin, uwi pa ba ito ng isang matinong babae? Ng isang may asawang babae? Dahil hindi naman pala totoo ang kasal natin, di ba? Sinadya pa niyang patasin ang isa niyang kilay. So ngayon, pwede mo nang gawin pases yun para lumis ka ng kagandahang asal. Ganun ba? Seryoso, natanong ni David. Para malaman mo lang, wala pa naman akong tamang landas na nililisan, David. Di kagaya ninyo ni Andrea, na dito pa mismo sa bahay mo gumagawa na kung ano-ano. Hindi naman niya na isang tinig iyon dahil kinakabahan na nga siya. Nagtapang-tapangan lamang siya, pero ang totoo, inatatakot na siya sa nakikitang galit sa anyo ni David. Hindi lamang siya napapahalata. Wala bang mali sa pag-uwi ng ganitong oras? Matigas pa rin ang himig ni David. Wala akong ginagawang mali o dapat na ikahiya. Tsaka ano naman ang kaso kung bigyan ko man ng tsansa ang panliligaw ni Jason? Wala naman pala akong dapat alalahaning commitment kanino man. Binata siya at dalaga naman ako at parehas kaming single. May magagalit ba, ha David? Nakatitig na tanong niya dito. You're still in my house. Medyo napalakas na, sabi ni David. At kung anong gusto ko mangyari dito, ay yun ang susundin mo, Amanda. Galit pa din ang wika nito. Ganun ba? Bagyang uminit na tugon niya. Eh di kung ganun pala, palayain mo na ako rito, David. Ikaw naman ang namimigil Ikaw ang may gustong manatili pa rin ako rito para ikaw mo matupad pa rin ang isang kagustuhan ni Doña Amelia na mapangalagaan mo ako. Kunot noong sagot niya dito. Tila kinatigatig naman ni David ang paglaban niya rito. Walang masabing napatitig na lamang sa kanya ito. Ngunit sa mga mata nito ay kitang-kita niya ang matinding galit. Pero alam mo ba? Nagtuloy-tuloy na ang malayang pagsasabi niya ng sama ng loob. Wala na akong paniwala ngayon sa mga gimmick mo, David. Napatigagal si David. Ang pakiramdam ko pa nga, David, na gusto mo lang ako manatili rito para walang idea ang mga kamag-anak mo o si attorney mismo na hindi naman tayo talaga mag-asawa. My God, Amanda! Nangigigil na naisuklay ni David ang mga daliri nito sa buhok. Mas grabe ka pa pala kaysa sa inaakala ko. At ang akala mo pa rin siguro
ang lahat ng pinagkakaganito ko ay dahil sa yaman. Sa pera? Tama ba ako? Meron pa bang iba, David? Taas noong tanong niya na kung sa anong dahilan ay nakadama siya na parang ipapanalo niya ang laban na iyon. Sa halip na sagutin siya ni David, ay nanggigigil ito na naisuntok sa dingding ang kuyom na kamao na ikinatili naman ni Amanda. Natatakot na ikot ng ikot sa paligid ng kama si Aling Feli, ngunit hindi naman magawang pakialaman ang mga kagamitang mabilisan niyang ilalagay sa maleta. Diyos ko namang bata ito. Hindi ka na ba talaga mapipigil? Ano ba nangyari sa inyo ni David? Bakit hindi mo na kayo iha mag-usap ng ayos? Nag-aalalang wika nito. May iniwan naman ho akong sulat para kay David. Balungkot na sabi niya. Kahit na iha. Dapat ipinaalam mo muna sa kanya ng harapan na alis ka na rito. Nag-aalala pa rin ang wika nito. Alam niyang takot na takot si Aling Feli na masisi ni David kung bakit siya pinayagang umalis. Itinoong kasi niyang nakaalis na ang lalaki bago siya nag-empake. Nakatawag na siya sa pinapasukan niya at nag-abiso na roon na magre-resign siya. Gusto pa sana niyang makausap si Jason pero wala ito sa opisina. Natiyak na kasi niya kay Jason nang sumama siya ritong mamasyal na hindi maaaring piliting ibigin si Jason. Si David pa rin ang tinitibok ng puso niya kahit malabong-malabo na sila. Pagkatapos sa komprontasyon nila kahapon, ay naisip niya na wala nang pinakamagandang gawin kundi ang lumayo. Babalik na lamang siya sa probinsya. Siguro naman ay matatahimik na silang pare-pareho. Hindi naaaway ni Andrea si David dahil sa kanya. Pero hindi. Sina Andrea at David lamang ang matatahimik. Siya ay alam niyang hindi na kailanman mababalik pa sa payapang buhay. Pero kailangan niyang pagtiisan. Ang sabi niya sa iniwang sulat para kay David ay pabayaan na siya sa kanyang desisyon. Sa panig ni David ay patawarin siya sa pagsubay sa kagustuhan nito na manatili pa rin siya sa bahay nito. Sa panig naman niya ay sana mapatawad siya ng kanyang puso kung nasugatan man at nabigo. Gaano mang kalalim ang sugat ay paghihilumin din ng panahon. Pagkatapos niyang gawin ang sulat, ay iniwan niya iyon sa ibabaw ng mesa katabi ng kama ni David. At umiiyak na, nagpaalam na kay Aling Letty. Pag-uwi sa bahay ni David, ay hinanap niya agad si Amanda. May mahalaga silang dapat pag-usapan tungkol sa kanilang dalawa. Ngunit kahit saan niya ito hanapin sa buong bahay, ay hindi niya ito makita. Nanay Feli, asan ho si Amanda? Hindi pa ho ba siya dumadating? Tanong niya sa matanda. Naku iho, hindi malaman ni Aling Feli kung paano sasabihin sa lalaki. Baka naman kasama na ulit ni Jason. May selos siyang nadama sa isipin na iyon. Hindi pwedeng mailap sa kanya si Amanda. Dahil hindi ako papayag. Bulong niya sa kanyang sarili. Umalis na iyon si Amanda. Hindi makatingin na wika ng matanda. Ho? Saan ho nagpunta? Nalilitong tanong ni David. Umuwi na siya, iho. Hindi ko din alam ang dahilan niya. Kahit anong pigil ko sa kanya, ayaw niyang paawat, iho. Pero may iniwan siyang sulat sa kwarto mo. Malungkot na wika ng matanda. Hindi maintindihan ni David ang mararamdaman niya ng oras na iyon. Nagmadali siyang nagpaalam kay Aling Feli at halos takbuhin niya ang kwarto niya. Isang sobre ang nakita niya sa ibabaw ng mesa. David, alam ko sa mga oras na to, habang binabasa mo ito, ay naiinis ka na sa akin. Sorry kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. May isang lihim sana ako na gustong sabihin sa'yo. Kahit dito man lang sa sulat, masabi ko sa'yo ang aking nararamdaman. Alam mo ba, noong nagpakasal tayong dalawa, ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Dahil sa wakas,
magiging Mrs. De Castro na ako. Na makakasama ko na ang lalaki na pinakamamahal ko. Kahit alam ko na wala kang pagmamahal sa akin, ay ipinangako ko sa akin sarili na magiging tapat akong asawa at gagawin ko ang lahat para mahalin mo din ako. Nasaktan ako, oo, nung may kasunduan ka na gusto mong sundin natin. At nung nalaman ko na may Andrea ka sa buhay mo, kahit masakit para sa akin, ay pumayag ako sa setup na gusto mo dahil ayoko na magalit ka sa akin. Kahit halos araw-araw, nadudurog ang puso ko kada makita ko na kasama mo si Andrea. Pero pinilit kong ipaglaban ang pagiging mag-asawa natin dalawa. Pero, yung inilalaban ko pala ay isang malaking kasinungalingan lamang. Dahil hindi totoo ang kasal natin. Kung gaano ako naging masaya noong ikinasal tayo, nung nalaman ko naman ang katotohanan, yun ang pinakamasakit na naalaman ko, David. Alam ko na kahit anong gawin ko, hindi mo ko kayang mahalin. Kaya eto, ginawa ko na ang alam kong tama. Ako ang gumulo sa relasyon ninyo ni Andrea. Tama siya. Nasira ko ang samahan ninyong dalawa. Kaya palalayain na kita, David. Ako na ang kusang lalayo. Masakit para sa akin pero mahal kita, David eh. At ibibigay ko kung ano makakapagpasaya sa'yo. At huwag ka mag-alala. Dahil walang makakaalam nito o kamag-anak mo man o si attorney. Makukuha mo pa din ang iyong mana. Patawarin mo sana ako, David. At paalam na sa'yo. Hindi napigilan ni David na maiyak pagkatapos basahin ang sulat. Ako ang patawarin mo, Amanda. Napakatanga ko dahil hinayaan ko mawala sa buhay ko ang tao na alam kong labis akong minamahal. Kung alam mo lang, Amanda, mahal din kita matagal na. At hindi ako makapapayag na mawala ka sa akin tuluyan. Naiiyak na wika ng binata. Isang desisyon ang kanyang gagawin. Pinilit ni Amanda na maging masaya pagbaba niya ng bus. Nakita niya agad si Ava. Ava! Nakangiting, kinawayan niya ito. Sagsag si Ava sa pagsalubong sa kanya at parang nakakita ng artista. Ang ganda-ganda mo naman lalo ngayon. Wika nito nang makalapit at hawakan ang isang kamay niya. Hiyang ka pala sa Maynila. Hiyang sa may asawa. Nakangiti pa na wika ng dalaga. Saglit siyang natigilan. Ngunit nagawa namang ngumiti uli kaagad kay Ava. Nasaan si Sir? Tanong na waring ng galambing sa braso niya. Parang isang taon siyang hindi nakita. Gayong wala pang isang buwan nang siya ay nawala. Naiwan si David. Marami kasi siyang trabaho. Tugon na lamang niya. Pero, susunod ba siya? Kulit pa na tanong nito. Alam niyang hindi mangyayari ang huli niyang sinabi. Pero nakaisip na siya ng dahilan sa mga susunod na araw para pangatwiranan ang hindi pagsunod ni David sa probinsya. Sasabihin niya kay Mang Ando at Ava na ang totoo ay nagkatampuhan sila ni David kaya bigla siyang bumalik sa probinsya. Pag nangulit ang mga ito, sa loob-loob niya ay hindi na siguro magtataka sina Mang Ando at Ava. Ang iisipin na lamang syempre ng dalawa ay nang titikisan sila mag-asawa at bawat isa sa kanila ay ayaw mapaunang sumuko hanggang sa matuluyan na magkahiwalay. Tama na muna ang ganoon. Mahaba pa naman ang panahon. Kahit close sila ni Ava ay hindi pa rin niya maamin dito ang totoong sitwasyon. Saka hindi siya siguradong mapipigil ni Ava ang kadaldala nito kung sakali. Lalo na at ganoon ka-scoop ang balita. Baka hindi makatiis na hindi ibulong sa isang kaibigan. At baka makarating pa iyon sa mga kamag-anak ni David na dati nang mayroong inggit sa kanya. Baka sa laki ng inggit
ay gumawa ng masamang hakbang ang mga iyon para mabaliwala ang mana ng lalaki o baka i-blackmail ng mga iyon si David para makahingi ng pera. Sa master bedroom siya dinala ni Ava. Bakit dito? Naitanong niya. Ang laki-laki nito. Muntik na niyang maidugtong ang mga katagang. Malaki para sa akin. Ano ka ba, Ate Amanda? Dapat lang, no? Saan mo patutulugin ang mister mo pagdating kung sa maliit mong kwarto noon? Hindi mo ba alam na ikaw na ang bagong reyna dito? Kaya dito ka dapat matulog sa magandang kwarto na ito. Masaya pang wika nito. Hindi na lamang siya kumibo. Hahayaan na lamang niyang ganoon ang maisip nito. Hindi lamang si Ava, kundi ng lahat. Hindi lamang sa mga nadaanan nilang parte ng bahay nakita niyang napanatili ni Ava na malinis at maayos ang kapaligiran. Maging ang kwartong ito na walang gumagamit ay maayos at malinis. Pagkalipas ng ilang sandali, pinagbubuksan nito ang mga bintana upang makapasok ang totoong preskong hangin. Matapos niyang ayusin sa closet ang mga gamit niya, ay parang patang-pata ang katawan niya nang mahiga sa kama. Pagod siya sa biyahe at pagod din ang isip at puso niya. Iniwan na siya ni Ava para doon makapagpahinga siya ng maaga. Pero nang ipatong niya ang isa niyang braso sa kanyang noo at siya ay pumikit, kabaliktaran ng sinabi ni Ava ang naisip niya. Naisip niya na siguro ay magiging napakahaba ng gabing ito para sa kanya. Lumalabas sa balintataw niya sina David at Andrea. Kapwa masaya, nagbibiruan at nagtatawanan at naglalambingan. Iyon siguro ang magpapahaba sa gabi niya. Ngayong gabi at sa mga susunod pang mga gabi. Masakit para sa kanya na tuluyan na sila nagkalayo ni David. Kalimutan mo na si David, Amanda. Hindi kayo nababagay sa isa't isa. May iba siyang mahal at hindi ikaw yun. Bulong niya sa kanyang sarili. Napabuntong hininga na lamang siya. Tumagilid at nagbalot ng kumot hanggang sa leeg. Pinipilit niyang alisin sa isip sina David at Andrea. Sisikapin niyang makatulog kahit paano. Ngunit hindi pa siya gaanong natatagalan sa ganoong posisyon nang makarinig ng mga boses na nag-uusap sa tapat ng pinto ng kanyang kwarto. Dumiretso siya sa pagkakahiga at pilit na pinakikiramdaman kung sino ang mga nag-uusap. Napabangon siyang bigla nang marinig ang boses ni David. Saktong bababa na siya ng kama nang biglang bumukas ang pinto. Nawala na pala sa isip niya na ilak iyon. Nanlaki ang mga mata niya nang ito nga ang kanyang makita. Si Mang Ando ay nasulyapan niya na palayo na. Mahigpit na pinigilan na lamang niya ang hawak na kumot sa tapat ng kanyang dibdib upang hindi yun mapatak pababa. Ang pantulog kasing suot niya ay napakanipis at halata ang kanyang dibdib. Hindi ko gusto ang pag-alis mo nang walang paalam. Tila galit na sabi ni David nang balingan siya matapos isara uli ang pinto. Balot ng bandage ang isang kamay nito, pero hindi naman ito masyadong galit sa kanyang tingin. Alam ko naman kung bakit. Formal na wika niya. Sige, Amanda. Ulitin mo pang minsan na dahil sa pera o sa mana. At talagang bubuhatin na kita ngayon din para magpakasal tayo ngayong gabi. Seryoso na wika nito. Nagpaalam naman ako sa sulat. Saka alam ko na ang tamang dapat kong gawin, David. Hindi makatingin na wika niya. Alam mo kasi hindi kita papayagan kung nagpaalam ka ng harapan. Nawala sa anyo nito ang tila paggalit-galitan. Na hindi kita papayagang umalis kailanman, Amanda. Bagamat may lambing na ang pagsasalita ni David, at kahit na may romantikong tinig iyon, ay binaliwala niya. Ayaw na niya mag-ilusyon. Malay ba niya kung guni-guni na muli niya ang gumagana? Saka nasabi na niyang hindi na siya maniniwala dito. Saan mo ulit ako balak pakasalan, David? Sa Huwes na fake uli?
Panibagong kasinungalingan na naman ba ulit ito? Makinig ka naman sa akin, Amanda. Alam kong napakalaki kong tanga dahil nasaktan kita. Nahinayaan ko na umalis ka sa bahay. Ang mahalaga at gusto kong malaman mo ngayon ay ang totoo kong intensyon na pakasalan ka ng talaga ng totohanan. Kaya nga napasugod ako rito. Kaya sana please, Amanda, bigyan mo pa sana ako ng isa pang pagkakataon. Buong pagmamahal na wika ni David. David, please. Parang sasakit ang ulo na napahawak siya sa kanyang sentido. Tama na, David. Alam ko namang maaaring totohanan ng kasalan na ang gusto mo ngayon. Pero nakakalungkot sabihin man, pero paniwala ko pa rin ay sumusunod ka lamang sa nakasaad na testamento ni Doña Amelia. Kaya please, wag mo na akong pahirapan pa, David. Akmang bubuhatin siya ni David, pero mabilis siyang umusog paggawi sa headboard. Huwag kang lumapit, David. Pag nag-ingay ako rito, ay malalaman ng sambayanan kung bakit. Banta niya. Alam mo ba na bago ako nagpunta rito, ay dumaan muna ako kay attorney. Anito, nang tila ng lalambot na mapaupo sa gilid ng kama. Nagtataka namang napatitig siya rito. Nagtapat ako sa kanya, Amanda. Sinabi kong hindi totoo ang kasal natin. At pinagsisihan ko ang lahat ng mga ginawa ko. Kung gusto ko kako niya, ay ibigay na lamang kahit sa ang humanitarian foundation ang mana ko. Hindi na mahalaga sa akin ang mana dahil ang mahalaga sa akin ngayon ay ikaw, Amanda. Tayong dalawa. Napatitig si Amanda kay David. Bakit mo ginagawa ito, David? Bakit sinasabi mo ang lahat ng ito? Dahil mahal kita, Amanda. At para mapatunayan ko sa iyo na ikaw ang mahalaga sa akin ngayon at ikaw, Amanda lang. Kaya sana please, paniwalain mo naman ako. Wala na akong pakialam sa mana. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, David. Naintindihan kita, Amanda. Pero, paano si Andrea, David? Paano na kayong dalawa? Hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ko? Alin ba ron, David? Ano ba ang dapat kong paniwalaan? Na mahal kita. Bagyang humina ang tinig nito. Kung darating dito si Andrea at sasabihin ang motibo ko pa rin sa pag-alok ngayon ng kasal sa'yo ay ang mamanahin ko, sabihin mo bullshit. Dahil naiinggit lamang siya sa'yo, kaya siya gumawa ng paraan para mapaalis ka sa bahay ko. Paraan? Anong paraan? Kunot noong tanong niya dito. Nung gabing sabihin mo na galing siya sa kwarto ko, hindi ko alam yun, Amanda. Plinano niya lahat ng iyon. Bibilugin mo na naman ba ang ulo ko, David? Hindi ako naniniwala sa'yo. Amanda, lasing na lasing ako ng gabing yun. Sa sobrang kalasingan, hindi ko nga alam kung paano nakauwi. Niyaya ko kasing uminom si Jason, pero napasobra ako ng inom. Ewan kung bakit sa halip na ihatid ako, ay si Andrea ang kanyang tinawagan. Maniwala ka sa akin. Walang nangyari sa amin ni Andrea na dapat kong panagutan sa kanya. Siguro'y umiiwas din ako magkaganon. Hindi niya kayang sabihin ang salitang lovemaking. At ang totoo, wala na kami ni Andrea. Nakatitig na wika ni David sa kanya. Ganun lang kadali? Nung wala na kayong dalawa? Nalilitong, tanong pa ni Amanda. Hindi ka siguro maniniwala pero naging kami ni Andrea
dahil lamang sa tuksuhan ng barkada. Pagkatapos, nahirapan ako umiwalay sa kanya. Napakasilosa niya at lahat ng galaw ko ay dapat alam niya. At saka, bago ko umalis, pinuntahan ko siya sa kanila para sana maayos ka usapin at sabihin na ikaw talaga ang mahal ko. Pero narinig ko na may kausap siya sa telepono. At ang usapan nila ay ang tungkol sa mana ko. Plinano pala niya ang lahat na magkalapit kaming dalawa para makakuha siya ng mana. Kaya ora mismo, sinabi ko sa kanya na hindi mangyayari yun. Dahil hiwalay na kami at ikaw ang mahal ko, Amanda. Buong puso na wika ni David. Umirap lamang siya. Hindi ka pa rin naniniwala? Ngumiti si Amanda nang abot tainga. Mahal kita, David, para hindi ka paniwalaan. Mahal na mahal kita at handa ako tanggapin ka ulit sa buhay ko. Nakangiti na wika ni Amanda. Hinawakan ni David ng dalawang kamay ang magkabila niyang pisngi. Alam mo, nag-aaral ka pa lang ng college noon. Mahal na kita, Amanda. Lagi ako nakasubaybay sa'yo noon. Takot lang ako magtapat sa'yo dahil baka iba ang isipin mo. Noong time na magkasama tayo sa bahay bilang mag-asawa, napakasaya ko noon, Amanda. Naging duwag lamang akong harapin ang katotohanan, ang nararamdaman ko. Pero ngayon, ipinapangako ko sa'yo, mamahalin kita, Amanda, hanggang sa nabubuhay ako. Bubuo tayong dalawa ng masayang pamilya. Dahan-dahang bumaba ang mga labi ni David at ginawaran ng halik ang mga labi ni Amanda. Banayad lamang sa simula hanggang sa lumalim na. Tinugon naman ni Amanda ng buong puso ang halik ng kanyang pinakamamahal. Mahal na mahal din kita, David. Ate Amanda, alam mo bang? Ay, sorry. Napatigil na sabi ni Ava sa pinto. Okay lang. Tuloy ka, Ava. Ayaw magpahalatang inis na wika ni David. Ano bang kailangan mo? Wala naman, sir. Akala ko kasi nag-iisa si Ate Amanda. Pero, ang bilis niyo palang nakasunod. Nakangiti na wika ni Ava. Namisto ko kaagad ng sir mo. Nakangiting wika ni Amanda. Ay, alam ko na. Nasa stage pa kayo kasi ng honeymoon. Lalabas na ako, ha? Para maituloy nyo na ang ginagawa nyo. Masaya ako para sa'yo, Ate Amanda. Nakangiti na wika ni Ava sabay labas ng kwarto. Namula naman si Amanda. Narinig mo ba ang sinabi ni Ava? Sabi niya, ituloy na daw natin ang ginagawa natin. Nangaakit na wika ni David. Loko ka. Pero ang totoo ay handa na siyang ibigay kay David ang lahat-lahat sa kanya. Pamula pa noong akala niya ay mag-asawa na sila. Pinatay ni David ang ilaw at sabay silang nahiga sa kama. Buong magdamag nilang nilasap ang kanilang pagmamahalan. Lumipas pa ang ilang buwan ay ikinasal sina Amanda at David sa simbahan. Masayang-masaya ang mag-asawa dahil hindi lamang natupad ang kahilingan ni Doña Amelia, kundi natupad ang kahilingan ng kanilang mga puso. Alam nilang madami pa silang pagdadaanan na pagsubok, pero ang pagmamahal ang sandata nila para malagpasan ang lahat ng iyon. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata
ng ating kwento. Ikaw, ang aking pag-ibig. Sana ay muli ninyo akong samahan sa susunod pang series story na aking nais ihandog sa inyong lahat. Maraming salamat po.